Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Tawan-tawa ako dito eh. Nung napanood ko to kahapon. Yung, di ba, pang paranormal to gabi pero ano eh. Ipapasok ko na dito kasi nakakatawa siya. Demonyo versus demonyo. Ito ay pinost ni Fuck Your Crew. So, ito yung nangyari. Alam ko kay ano to eh, kay Apo Philip Apollo ba to? Yung sa Batangas na faith healer, kung tama ako. Kay ano, play natin. Lumabas ka na, pangit naman yung sinasapian mo, pangit. Kasi siya, kahit siya pangit, mabait siya. Alam mo mong offended yung ano, offended yung isang demonyo. Lumabas ka na, pangit naman yung sinasapian mo, pangit. Mabait kasi siya. Kahit siya pangit, mabait siya. Mabaganda siya. Tama po yun. Kaya nga minahal ko siya, tanga ka ba? Opo, tama po yun. Kahit pangit po tayo, magdasal pa rin tayo. Opo, tama po yun. Kasi itong may katawan na to, nagdadasal siya, pero dapat napatay. Lumayas ka na dyan! Mababa ka dyan! Ayoko nga. Lumayas ka! Ayoko. Lumayas ka! Ayoko nga. Lumayas ka dyan! Ayoko. Hindi ako makakakita ng katulad ka! Maghanap ka naman sa samang ugali. Oo nga. Huwag yung mababait! Bakit ba kayo mga demonyo kayo sa atin na sama? Ay, ewan sa'yo, ingay mo. Go na ingay! Oy, demonyo ka rin ha. May iba ko. Demonyo ka rin ah. Tanga, mas mahal ko rin to. Gago, matagal na akong ito. Tanga. Kaya huwag kang paalis ng paalis. Tanga. Ginagawa Labas na. ka. O si Apo Philip Apollo nga. Malapit na akong magaling. Wala na. Malapit na akong gumaling. Nararamdaman ko, malapit na akong lumabas. Malapit na rin mapuno sa'yo si Lord. Hindi, actually ito, sa serious tayo, no? Alam naman natin hindi ito sapi eh. Aware sila parehas. Na-hurt nga yung isang demonyo nung sinabing pangit yung sinapian eh. 'Di ba? Feeling ko ano to, may pinagdadaanan itong dalawa. Pagdating, hindi ako ano ha, wala akong alam sa pagdating sa psychology or sa psychiatric. Pero na-touch namin yung subject na yan na nag-aaral kami. Pag mga ganito, feeling ko lang, may pinagdadaanan itong mga to eh. Mas maganda maki-MJS nga ito eh para sila mismo yung yung mag-imbestiga at kumonsulta sila sa mga sa mga mga psychiatrist, 'di ba? Kasi kung kung tunay na possession 'yan, unang-una ito, no. Ang tinitingnan ko kasi sa mga possession, yung mga maliliit na details eh. For example, ito si ate, kung sinasapian ito, bakit kailangan magtakip siya ng muka? 'Di ba? Bakit conscious siya? Pati ito rin si ate, no? Kung pag nagsasalita, tinatago nila yung mukha nila. Ano ba ito? Nahihiya ba sila? Bakit ba't aware siya na kailangan takpan niya yung mukha niya? Eh, demonyo yan eh. Wala naman siyang pakialam kung makita ng tao yung mukha nung sinasapian niya eh. Doon pa lang medyo medyo magdududa ka na dapat. Then may dala-dala pa siyang tubig oh. 'Di ba? Bakit demonyo ka, may pangangailangan ka na magbitbit ka ng tubig? Dahil para do sa katawan ng sinasapian. 'Di ba, men? Halatang-halata mo na ito ay hindi totoong sapi. Yung mga maliliit na detalye na yun, makikita mo kasi doon yung yung truth. 'Di ba? Medyo siguro may pinagdadaanan lang yung dalawang 'yan, 'di ba? O next tayo dito. Ito, na-intriga ako dito sa post na to eh. Ito ay si Dante Balboa, director to eh. Dante Balboa naghimutok sa Facebook dahil sa graduation day film. So, anong kinakahimutok niya?
Naghimutok ang writer-director ng pelikulang Graduation Day na si Dante Balboa, aka Elmer Anisco sa Facebook, ngayong Marso 21. Nito lang. 2026, Sabado. Ang post ni Direk Dante, publish as is. Nakakalungkot kasi 5,000 ang FB friends ko, pero wala pa siguro sa 100 ang nanood ng Graduation Day. Kahit anong pakiusap ko, siguro busy talaga sila. Pero isang beses lang naman ito mangyayari sa buhay ko, di pa nila napagbigyan. Pero kasi choice din kasi marami kasing, hindi, sa totoo lang pag-usapan natin yung pelikulang Pinoy, sa totoo lang kung halimbawa maganda man itong may quality na itong movie, kaya lang too late na para sa local showbiz sa local movie industry natin Kasi ilang dekada tayo nasanay na basura lagi ang pinapalabas nating movie. Lalo na ang mahal na ngayon ng sine. 'Di ba? Ultimong Hollywood movies nga hindi na kumikita ng malaki After ng pandemic, 'di ba, before pandemic, yung mga Marvel movies, tumatabo talaga yun nun Pinipilahan talaga sa sine yun Pero after ng 2020 ng pandemic, wala nang nanonood Kasi nung 2020, nung nagsara ang lahat, natutong gumamit ng internet ng mga Pinoy. Na-discover nila kung paano mag-download ng movie sa torrent. To be honest, noon lang ako natutong mag-download ng movie talaga sa torrent. Nung 2020, yung walang magawa. Yung shutdown lahat. Kasi kahit manood ka ng ng local channel, wala kang mapapanood nung mga time na yun Kasi sarado lahat dahil lockdown lahat, 'di ba? Doon ako natutong mag-download, manood ng YouTube. Doon nga ako nag-start mag-vlog nung 2020. Bagamat ang channel ko nagawa nung 2013 pa yata tong YouTube channel ko. Pero nag-start ako mag-upload 2020 lang 7 years ago. 'Di ba? Doon ko natutunan ng lahat Just imagine sa hintayin mo na lang sa download yung movie. 'Di ba? Magkano matitipid nyo? Halimbawa, isang pamilya kayo. Yan din ang dahilan ko bakit hindi kumita yung nakarang MMFF Unang-una, feeling nila kasi predictable na yung mga movie na gagawin. Pero bagamat merong mga magagandang nagawang movie talaga noon kaya lang too late na Nagkaroon na ng phobia ang mga Pinoy na mamaya pag pinanood mo, basura talaga. Hindi naman sa Nung nagtatrabaho kasi ako sa SM, meron kaming complimentary ticket pag MMFF. 'Di ba? At sa kaburyungan ko, ginamit ko 'yon. Ang nanonood ko movie ni Vice Ganda. Putang ina, pag pinanood mo talaga, alam mo yung mga joke na parang pinilit lang talaga na wala siyang wala siyang substance talaga pag pinanood mo. Oo, pag pinanood mo, matatawa ka, sulit dahil tawang-tawa ka pag pinapanood mo yung puro joke. Pero yung movie itself, walang substance kasi. Na bandang huli, pinilit lang na magkaroon ng lesson kasi may konting iyakan Diba? Nasanay ang mga Pinoy na ganun ang quality. Kaya tuloy, every time na sasabihin, pelikulang Pilipino, hindi tatangkilikin, hindi mo masisi ang tao. Nagkaroon na kasi ng stereotyping na paggawang Pinoy, walang kwenta. Kasi kung papansinin nyo, hindi ko na ito naabutan hindi ko na naabutan. Yung mga pelikula nung 90s, ano ba mga pelikula nung 90s? Yung sila Sharon Cuneta, Robin Padilla,
Yung mga drama, hindi Robin Padilla, action yun eh. Sila Sharon Cuneta, Gabby Concepcion, Nora Honor, kahit nung 80s pa, try nyo mag-search sa YouTube ng movie ng mga yon. Kung mapapansin nyo, although predictable, pero ang ganda ng, ang ganda ng storytelling ng mga movies nung araw. Yung halimbawa, si Nora Honor, nag-i-start siya, mahirap lang siya. Then, pumasok siya sa isang kumpanya na nagsumikap siya. Yung nang aapi sa kanya dati ay naaangatan niya na. May ganun eh. May mga times na magi-invest ka ng feelings doon sa characters eh. Hindi katulad ng mga movie ng mga early 2010s, mga ganon. Alam mo yung mga romantic comedy, yung dati, na ang istorya niya, minsan nga ina-announce yun eh, 2 buwan lang ginawa yung pelikula. Just imagine, 2 buwan lang ginawa. Alam ko, pag gagawa ka ng pelikula, kahit siguro kalahating taon, yun eh. Para talaga maganda yung produkto, di ba? Pero hindi, ngayon, just imagine, lalo yung mga PBB na housemates, nagwo-workshop ngayon, pero ang halimbawa ngayon, ano ba ngayon? March. Nagwo-workshop sila ngayon, pero ang showing ng movie nila, sa April na. So, 1 buwan lang gagawin yung movie. Ano pang aasahan mo dun na quality? 'Di ba? Parang hindi na parang cash grab na lang talaga. Well, balik tayo dito na medyo natin. Dito sa kay Sir, siguro marami kasing factor kung bakit hindi naman siguro dahil ayaw nilang panoorin yung movie mo. 'Di ba? Unang-una yun nga yung budget, 'di ba? Kahit ako kung may pera ako na pang sine, manonood na lang ako Hollywood eh. Kaysa sa ganyan eh. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na super ganda nito, syempre naghe-hesitate ka pa rin. Kung Pinoy movie baka mamaya hindi sulit. Siguro kung may manonood diyan, yung nakikisama na lang sa'yo, yung suporta, Well, ganun talaga eh. Wala ka rin naman right na sumama ang loob. 'Di ba? Unang-una, wala namang utang na loob yung mga tao sa iyo. Dapat pala diniretso mo na lang ito na Netflix. Benta mo na sana sa Netflix para at least baka mamaya kumita ka pa doon. Iniisip ko ganun talaga ang buhay sadyang mahiwaga. Di ko naman pwedeng pilitin kahit sabihin ko maganda ang film kasi baka nainis pa sa akin at ipakulam ako. Hindi, isa ring maganda, dapat maganda yung marketing mo eh. Yung trailer dapat maganda. Kaya nga di ba yung mga Hollywood films, pinag-aaralan nila kung paano gagawin yung trailer. Kaya lang, dapat ang trailer mo, yung wag masyadong ibibigay mo na yung istorya. 'Di ba? May mga trailer kasi na ganun, trailer pa lang ang pinanood mo, alam mo na yung mangyayari eh. Okay, baka makareceive ba ako ng message na, anong pakialam ko sa'yo? Don't expect anything or something kahit sa mga inaakala mo mga kaibigan mo nung naghihinakit na si Kuya. Walang gaanong nanood nung opening day Wednesday kasi nilagay sa 2 p.m. ang screening time. Kabubukas lang ng mga malls pag ganong oras kaya wala pang nanonood. Plus aminado naman ako base sa mga ini-interview kong mga tao na walang nakakaalam ng graduation day ni isang beses hindi nila ito nakita o lumitaw man lang sa mga cellphone screens nila. Yun nga, marketing din. Nakakalungkot din kasi yung mga nakakapanood nung premiere night baka di naman nila ini-spread yung news na maganda yung film. Kung meron man, baka iilan lang. Ito, huwag mo na masisihin yung tao na hindi nila in-spread na maganda yung film. Yung pagiging maganda ang film, desisyon nila yon kung magagandahan sila o hindi.
baka nga naman talaga hindi maganda ang film mo. Kasi kung maganda yan, automatic na yan eh. Pag nag-enjoy kang panoorin ng isang movie, ipopost pa nila, ay, ang ganda ng graduation film. Parang yung Avengers, di ba? Pagka, nung time na yung Endgame, Avengers Endgame, ang daming papampam nun sa social media. Dami ako in-unfriend nun. Kasi ang day off ko ay sa ano pa, sa Sabado pa. Tapos sila nanonood na nagpo-post na ng spoiler. Kita mo na, pag maganda ang movie, automatic na sa tao yun. Eh baka naman talaga hindi maganda, sir, yung movie. Di mo rin naman sila pwedeng ublagahin, ipakalat na maganda ang film. Baka mainis lang sila sa'yo, or baka sa akin lang nila sinasabi na maganda, o nagandahan sila nung after the show. Tapos may mga kapwa ka-industriya ka na hindi na nga supportive, hindi pa maganda ang isinusulat tungkol sa pelikula. Walang nag-review. Yung mga reviews na magaganda, nanggagaling pa sa mga nakapanood ng mga simpleng tao at hindi ka-industry. Ito naman, pag simpleng anyway, tingnan nga natin yung trail na-curious ako, no? Graduation Day movie. Tingnan nga natin. Graduation Day trailer. Tingnan nga natin. Sini Bravo pala ito. Mula sa ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kung walang edukasyon at walang kalayaan, walang pagbabago na may sasagawa. Walang hakbang na magdudulot ng bungang ninanais. Sino bang naka-assign ngayong araw magtinda nito mga pagkain? Ma'am, ako na lang po, ma'am. Oh, anak, andiyan ka na pala. Hindi kinakamain ka na rito. Kawangan Diyos. Lola, Oo. halika na, Lola. Kain na tayo. Sana makababae naman tayo. Sabi nito, delikado na sa akin yung magbuntis. Ruby? Nurse! Bakit po namamatay ang mga tao? Lahat ng tao dyan din po. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapatid mo? Ha? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko! Ay! Teresa, Teresa. Wag! Ayan na. Yan. Ang galing talaga ng apo ko eh. Yes! Yes! Simon M. De La Cruz. Akala ko po hindi ka darating eh. Lahat naman ng mahalagang okasyon sa buhay mo, nandyan ako syempre, di ba? Ma'am, sa palagay niyo po ba ay isa lang ang Diyos? Alam niyo po kaya lahat ng nilalaman ng isip natin? Maaari. E di kung ganun po, ma'am, mas kapanipaniwala po ang destiny kaysa sa choice. So, ang aesthetics is the study of beauty, art, and taste. Excuse me, ito nga pala yung notes na hindi mo naabutan kanina. Kopyahin mo na lang. Teresa, nag-graduate na ako. Kakaroon na ako ng magandang trabaho. Kahit ano, gusto niyo ni Lola, bibiling ko para sa inyo. May pasalubong ako sa inyo. La! Ano nangyari sa'yo, La? Teresa, bakit wala tayong ilaw? Ay, dumating na pala yung disconnection si Mon. God, kapag kinuha niyo po ba kami, yun na po yung tamang oras. Yun na po yung tamang panahon. God, sila na lang po yung meron ako. Mahal na mahal ko po sila. Sa akin, no? Hindi, ang huhusgahan ko lang, base sa trailer, may mga scene na hindi ka panipaniwala, katulad nito, no? Kababae Na- naman tayo. Sabi nito, Yung kausap mo pa lang, sa akin yung biglang mamamatay sa ganyan na hindi man lang sa ICU. Or, hindi ka panipaniwala ito eh. Yung bigla na lang mamamatay sa ordinaryong ward. delikado na sa akin yung magbuntis. Ganyan. Ruby? Nurse!
Tapos wala man lang urgency yung nurse na pumunta na para... Hindi, ano natin, sige, iset aside muna natin yon. Ang nakikita ko dito, men, yung trailer mo kasi sobrang dark eh. Parang ang bigat niyang panoorin talaga. Yung puro, alam mo, sa panahon kasi ngayon, ang hirap na ng buhay natin eh. Tapos ang mapapanood ba puro... Kung ganun po, ma'am, Puro pagdurusa. Siguro kung ang highlight mo sa trailer mo yung pag-asa na makakamtan niya, no? Kasi dito parang ang pinapanood mo lang dito yung panipaniwala. puro pagdurusa eh. Kahit ako sa trailer na to, kahit pasabihin mong kapatid mo ko eh, hindi ko panonoorin to kasi napaka-dark niya. Parang ang bigat sa feeling niya panoorin. Kasi itong mga ganito pang ano to eh, pang drama special ng TV. Well, hindi ako expert na movie critic ha, pero ginagamit ko yung mata ko bilang ordinaryong audience lang. Kung ako ha, dahil ordinaryong audience lang ako, hindi ko talaga panoorin to kasi sobrang bigat niya talaga trailer pa lang. Pwede siguro ilibre mo, no? May chance na panoorin ko. Pero kahit na libre siguro, ano eh. Kasi sobrang hirap na ng buhay ngayon. Tapos puro ganito pa yung... La! Ano nangyari sa'yo, La? Well, good luck, no? Ang hinusgahan ko lang naman yung trailer lang naman eh. Baka naman yung kabuuan ng movie, okay naman. 'Di ba? Try nyo din. Tapos balikan nyo ako. Yun lang po muna. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.